Okay, good day ulit sa inyo mga success. Sana hoping lahat naman tayo is okay ngayon and advance Merry Christmas po sa inyo lahat. And then ngayon nga, ang gusto kong i-share sa inyo ngayon is about pa rin sa mga ano ko, sa mga experience ko or mga learning ko and improvements ko this coming past 3 months. Hindi ako sa inyo nakapag-content. So ngayon, uh, since nga sa may nakarang ano ko sa inyo nung last upload ko, which is yung about ano yung ginagawa ko noon sa marketing, and then kung ano yung mga tinatry ko, mga iba't ibang uh, new ways of pag-market or pag-promote ng aking product. Eh, kasabay din nun, isa rin sa mga bagay na pinaglalaanan ko rin ng oras ko pag mayroon talaga ako mga kahit mga pilot na free time is yung pagbabasa ng mga ng mga books. Then so to be honest, kahit dati naman hindi ako masyadong palabasin ng mga books, so hindi ko yan talaga ginagawa. But then I realized to para makapag ano ko, para may improve ko pa yung knowledge ko, and then uh, makapag-create ako ng new ideas, kailangan kong patuloy na mag-aral, and then continue experience ng mga learning. So paano ba? Para sa akin kasi, ginawa ko siyang habit. Hindi naman to bagay na trip ko lang siyang gawin ngayon, pero ngayon ginawa ko siya ng habit. So ano ba yung mga bagay na ano ba yung mga books na binabasa ko gaya ng, so ito pala. So ito, kumukha na ito. Siguro pangatlo sa binasa ko. So ito yung isa. Ito kasi mga book. So more on siya mga pang business books or mga motivation yan. Pero as of now, mas binabalanse ko lang. So ngayon to, pang talaga mga motivational na mga books. So meron din siya mga learning, and then after nyan, ito mga next ko. Ano yung to? Yan. So ito mga yan. Mga pang more on execution naman to, mga ganon. Pero din siya, learning din siya, kumbaga habang din siya sa business. So basta mga regarding sa mga ganito mga books, ibig sabihin gusto ko siyang ibig sabihin para magkaroon ako ng continue learning, para magkaroon ako ng develop or makapag-create ako ng new ideas. Kailangan dire-diretso din natin hinahasa, o para bang ang point ko is tinatasa yung natin, yung utak natin, na nakala mo lang na ano lang siya, simple lang siya, na wala siyang epekto sa buhay mo, pero paunti-unti nakikita ko epekto sa akin ng mga bagay-bagay na natutunan ko yung sa pagbabasa. So para sa akin hindi naman siya ganun kahirap. Kung iba sabi nila is magbasa ka 3 hours a day, siguro yun sinasabi ng iba, pero sa akin hindi naman siguro, hindi nang ganun kahaba. Siguro mostly sa akin 30 minutes a day, ganun. Pero ilalagay mo na sa habit. Pero totoo yun, ilalagay mo na sa habit mo. Siguro to mga 30 minutes sa umaga. Mostly dyan pagka umaga magkakape ko. Habang nagkakape ko, iniiwasan ko talaga sa ngayon yung pagkakape, pagising, cellphone ang unang swipe. Ang lakas makaubos ang oras nun, maka-success. Ayun ang huwag nyo na sanayin habit. So about sa ganitong sistema ng reading books, dito papasok yung good habit natin. So sabi ko naman sa inyo, yung pag-workout is talaga nasa lifestyle ko na yan, habit ko na yan. So this time, gusto ko naman i-add sa habit ko is yung continue learning about sa mga experience sa ibang tao, na through books na i-share nila sa atin yung mga learnings nila. And then very effective naman siya kung talagang paunti-unti i-apply mo siya sa buhay mo o sa buhay natin. Lalo na sa mga huli kong binasa about sa mga pagiging financial literacy. So yung Rich Dad Poor Dad, yung huli kong binasa, marami siyang mga realization doon na na-apply ko siya sa ngayon. So meaning paunti-unti magkakaroon siya ng difference sa buhay natin, kasi nga nagkakaroon tayo ng learning sa mga bagay-bagay na nababasa rin natin. But then sabi nga nila, kumbaga knowledge is power, pero totoo na hindi talaga siya. Knowledge is power, knowledge is potential power. Ibig sabihin, kung hindi mo na siya gagamitin, hindi siya magiging pakinabang sa'yo. So meaning
yung mga bagay na ginagawa, mga binabasa natin ngayon dito, kailangan i-apply din natin sa totoong buhay natin. Wala rin siyang sense kung puro lang tayo basa tapos hindi natin na-execute. So, mas priority ko pa rin ang mag-execute. So, minsan pag meron akong kailangan trabahuin, tatrabahuin ko muna. And then pag may free time ako, saka magbabasa. At mapangit naman kung puro ka na nagbasa tapos hindi ka na nagtrabaho, hindi mo na ginawa yung kailangan mong gawin, maghapon ka na nagbasa. So, hindi rin siya ganun. Kumbaga, life balance din tayo kung paano ang mga pwede natin gawin. But anyway, ang gusto kong i-discuss sa inyo, i-share sa inyo, is yung mga bagay-bagay na magiging magkakapakipakinabang sa atin pagka meron tayong mga good habit kagaya ng ganitong mga bagay-bagay, mga learning books, magbasa-basa tayo, 30 minutes sa umaga, minsan sa gabi nagbabasa rin ako, pampatulog, 30 minutes din, mga ganon, kumbaga at least 10 pages a day, ganon. So, meaning, para sa akin, malaking factor siya para ma-improve ko yung sarili ko in the future. Kumbaga, kasi kung sa mga gitong bagay pa lang is hindi na ako open na matuto pa ng matuto. So, wala rin siyang sense. Kumbaga, hindi ako maging effective na in the future or maging leader in the future. So, about sa mga finances, kung paano magkaroon ng paano makipag-communicate sa tao ng maayos. So, through books or minsan through experience din. So, sabi ko naman sa inyo, success nung nakarang taon, di ba, mostly, focus ako sa pag-execute ng sarili kong business. Ako mismo nagbebenta. And now, medyo nagkaroon tayo ng bagong sistema at tinatry natin, which is yung discuss ko sa inyo, share ko sa inyo ng last content ko, last videos ko, through marketing nga sa mga e-commerce. So, ngayon, ang gusto ko naman i-share sa inyo, yun nga, kasi para makapag-develop ako ng new ideas, kailangan kong continue learning and experience and try and error. Kasi para sa akin nga, the more na lagi ko itong ginagawa, kumbaga mas magiging magiging natural na sa akin. Yun nga, parang habit ko siya. Kasi para sa akin, magkaroon tayo ng greediness na mag-improve pa is huwag natin isipin sa sarili natin na alam na natin ang lahat. Kailangan meron tayong open space pa rin sa utak natin na hindi mo pa alam ang lahat. Kasi the more na sinabi mo sa utak mo or parang tingin mo sa sarili mo is alam mo na ang lahat, doon ka na hindi mag-grow. Kumbaga hindi ka na mag-improve kasi feeling mo alam mo na ang lahat. So the more naman inisip mo na marami pa akong dapat malaman. So doon ka lalo pang doon pa rin yung eagerness natin o magkakaroon tayo ng talagang encouragement sa sarili natin. Tayo mismo mag-motivate sa sarili natin na may matutunan pa. At mayroon pang matutunan hanggang sa maging lifestyle mo ito, hanggang sa tumanda ka, ginagawa mo ito. So, ayun ang gusto kong i-share sa inyo kung bakit big factor din yung pagbabasa ng mga libro-libro, kumbaga. Pero hindi mo naman, not necessary naman na kailangan halos yun lang gawin mo, wala ka nang i-execute. So, hindi naman ganun. Kumbaga, mga free time, ganun. Kumbaga, kasi naman, nagbabad kayo sa Netflix. O, di ba? Ilang oras yun? Siguro 2 oras yun. Isang movie. O mga nanonood na mga chismis sa FB. O, mga ganun. So, dito, to be frank, meron naman akong ganyang hobby na minsan gusto kong mag-chill lang muna, medyo iwas yung utak ko sa mga bagay-bagay na isip ko, mga stress. Ang ginagawa ko, nanonood ako ng anime. Mostly, Hunter x Hunter. Totoo, hindi naman na kasi talaga pang bata ang anime ngayon. Totoo, mga batang 90s pa, hanggang ngayon nanonood pa rin ng mga anime, isa ako doon. So, yun kasi bakit pinapanood ko. At hindi yung mga chismis o kung ano-ano man. Kasi mga anime nga, hindi ko alam, parang na-content ko ito dati pa. Kasi sila, kumbaga, mga simpleng mga kumbaga, good vibe siya. Lalo sa mga kamukha ng Hunter x Hunter, tungkol sa pagkakaibigan, struggles, tinanong siya. Hindi ka mukha nung manood kayo ng mga kung ano ng mga content ng geto, na wala namang katuturan, na ginagawa naman nila para lang talaga makapag-attract lang ng attention. Kasi nga, marketing nila yun eh. Kaya lang, ang toxic na sa totoo lang, ang toxic na ng social media sa atin dito sa Pilipinas sa totoo lang. Kasi
para na makapag-gain ng attention kahit na parang mga pambasurang mga content is gagawin talaga ng tao ngayon. Pero hindi natin sila masisisi kasi totoo lang nasa culture o nasa sistema rin talaga natin ang problema rin. Kasi ayun ang mga ina-encourage ng tao, yung mga ganong klaseng ano. Kasi unang-una, bakit ba sila magagawa ng ganong content kung walang manonood? So, may nanonood, kaya nag-ano, kahit simple mga bagay lang na alam naman natin na walang kakwenta-kwenta, na nagbibigay tayo ng oras para na mag-comment sa kanya na ganito siya, ganyan. So, ibig sabihin, kahit na wala siyang kwenta, nakuha niya yung attention mo. O meaning, para sa kanya, yung goal niya na makapag-reach sa ibang tao at makakuha ng attention, just nakuha niya. Either way, either or ano siya, or good or bad ang ano niya, ang content niya. So yun lang, ibig sabihin, ang pinaka main gustong iyan sa inyo, instead na inubusin yung oras niyo para sa manood na kung ano o magkasaya ng oras sa mga bagay-bagay na wala naman wala namang ambag kung paano mo i-improve yung sarili mo in the near future, is maghanap ka ng mga ibang way na alam mo na pwedeng makakatulong para mag-grow ka pa. Pwede ka rin manood ng mga motivational na mga manood ng mga experience sa ibang tao, kumahanap ka ng mga learnings. So yun, pwede yun. Minsan habang nagtatrabaho ako, nanonood ako ng mga, since nga nakanasabi siya, nag-aaral ako tungkol sa Lazada na platform. So nag-aaral ako ng mga tutorials nun. Habang nagtatrabaho ako, nanonood ako ng mga videos na inaaral ko siya. So yun. So, meaning, naging mas valuable yung oras natin. Kaysa naman yung sabi sa inyo, yun nga, yung mga bagay-bagay na alam niyo naman, wala naman, may stress pa nga kayo minsan sa mga yan. Kung sakaling mga ganyan. Yung mga bagay na wala namang ambag sa buhay niyo, pero parang na-stress pa kayo. So, yun, lang mga success ang gusto kong i-share sa inyo ngayon. Sana mas makatulong sa inyo. Simulan nyo na rin, magbasa-basa rin kung hindi nyo maging hobby o hindi nyo siya hilig. Pero para sa akin, eventually magiging ano rin siya, magiging lifestyle nyo din siya. Kasi kasama talaga yon. So yun, maraming salamat mga success, and advance Merry Christmas sa inyo lahat. Goodbye.